Inilahad po ng ilang residente sa Negros Occidental kung paanong muntik na silang malunod nung kasagsagan ng Bagyong Tino. Patuloy po ang paghanap para sa mahigit 50 nawawala. At mula sa Bacolod City, saksilan si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Umabot na sa mahigit 130,000 ang apektado ng pananalasa na Bagyong Tino sa Negros Occidental. Sa La Carlota City, halos lahat ng barangay binaha. Ilan sa mga biktima, sinalaysay ang naging mapait na karanasan sa bagyo. Tambak ng mga kahoy at puno ang nakahalo sa halos apot-bubong na baha sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota City, Negros Occidental. Kita ang isang sasakyang inanod ng baha. Napaupo na lang sa bubong ang mga stranded na residente. Ang pananalasa ng Bagyong Tino, nag-iwan ng malaking pinsala sa lugar. Lubog sa baha ang mga gamit ng mga residente. Ang bahay ni Nanay Salome, pinasok ng tubig. Muntik din daw siyang malunod. Mamuyo ko kay ninyo pag sa Ginoo nga makasurvive ko ni. Ginhapo ko kani before ko ko may dala nga masaka sa babaw. Pero ang pamangkin ni Johnny, tuluyang naanod ng baha. Subo lang kiti nagstoryana pa kami pagalin mo. Ti subo gid ani, subo gid masubo gid. Ma'am. Ito wala tamayo batonong talaga. Ayon sa CDRRMO, 14 na barangay sa La Carlota City ang apektado. Dako gid ang halit sa mga panimalay, no? Ubrahon ang tanan nga matatapan ang mga pumuluyo sa La Carlota. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa bayan ng Hinigaran. Nasa 50 individual ang nailikas. Sa Barangay Bato, na-recover ng PCG ang 4 na bangkay. 2 rito ay mga nasawing bata. Sa buong Negros Occidental, mahigit 130,000 na individual ang apektado. Ayon sa PDRRMO, 44 ang namatay dahil sa bagyo. 53 ang patuloy na nawawala. May mga gin-deploy naman tangas search and rescue teams. Nag-deploy man ta clearing team. Kag nagbulig sa mga LGU. So far, subong aton nga mga main roads accessible naman. Nabalot naman ng takot ang pamilya ni Aling Roslyn dahil sa hagupit ng bagyo sa Iloilo. Nangangamba kasi sila na gumuho ang bahagi ng lupa sa labas ng kanilang bahay. Talbaan mga mister kay dire kay magaturog. Pay subong di sa sala na kami subong katurog. Kay nadlok na basi magdalo mga buho. Ayon sa mga opisyal ng barangay, na-report na nila ito sa lokal na pamahalaan. Sa inisyal na investigasyon ng Santa Barbara MDRRMO, soil erosion ang maaring dahilan ng pagguho. Base may nag-cause nga nag-leak ang lupa sa likod kang slow protection. So ang leak nga to, kung may buho to sa dalom, amo to nag-cause nga nagsigi-sigi nga nag-erode ang lupa sa likod kang slow protection. Sa ngayon, nakatakdang magpulong ang LGU at DPWH Iloilo 4th District Engineering Office para masolusyonan ito. Sa bayan ng Leganes, sinira ng bagyo ang bahay ng pamilyang ito. Ako lang naman isagay makas mamo. Wala bana, yung bata ko sa disable pa na. Din makasan ko na, nginlunan ko na, putangan ko para matindong kami balang. Di sobrang sakit man. Sa datos ng Leganes MDRRMO, mahigit 1,500 bahay ang napinsala ng bagyo. 52 sa mga ito ang tuluyang nawasak. Sa datos ng RDRRMC Region 6, mahigit 200,000 pamilya o mahigit 700,000 individual ang apektado ng pananalasa ng bagyo sa Western Visayas. Hangin gid, mabasko ang hangin. In fact, kadamo kita sang mga kala-uprooted ng mga kahoy, iban mga century-old trees pa because kabaskugon sang hangin. Nagsasagawa ng aerial assessment ang RDRRMC Region 6 para makita ang lawak ng pinsala. Area sang Sigma, Tumambusaw, and Dao, flooded sa gihapon some parts of the highway. Kag makita man sa footage ang aton inspection nga daw dagat ang aton nga mga kahumayan ang farmlands naton dito nga area. Sa ngayon, nagpaabot na ng tulong ang DSWD Region 6 sa mga apektadong pamilya. Pia, dito sa Bacolod City, unti-unti nang bumabalik ang supply ng kuryente, pero problema pa rin ang pagkain at tubig, lalo na sa mga nananatili sa mga evacuation centers sa mga oras na ito. Mula dito sa Bacolod City, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV ang inyong saksi.